Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Love Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. High school pa lang noon si Inay nung nagbuntis siya sa akin at nung oras na ipinanganak niya ako ay naglaho siya parang bula kasama ang kanyang kasintahan. Nakakalungkot dahil parehong mga magulang ko ay inabandona nila ako. Naiwan ako sa pangalaga ng aking lolo at lola. Ngunit maging sila ay hindi din nagtagal at halos magkasabay silang pumanaw nung ako ay nag-aaral sa sekundarya. Kung kaya't sa mga panahong ding iyon, ako ay tuluyang ulilang lubos. Dahil wala akong matitirahan, nakiusap muna ako sa aking kaibigan upang pansamantalang manuluyan sa kanilang tahanan. Hindi naging madali para sa akin ang lahat. Nahirapan din ako maghanap ng trabaho, kaya kung anong makita ko ay pinapasukan ko. Madalas ay nasa karinderya ako tumutulong o di kaya ay tumatao sa mga tindahan sa palengke. Dito ko napagtanto na magaling akong makisalamuha sa ibang tao. Hindi dahil sa magaling ako sa pagsasalita, kundi dahil mukha akong kawawa kaya nahihiyang humingi ng tawad ang mga bumibili. Pero syempre, hindi ko sinamantala ang pagkakataon at makatwiran pa rin ang presyong ibinibigay ko. Natutuwa sila sa akin kaya mas lalong dumadami ang mga suki ko. Malimit ay nagtitinda ako ng mga mangga na inungkat mula sa bayan ng Nueva Ecija. Meron akong nakasundong taga-supply ng mangga at dahil dito ay madalas binibigyan niya ako ng mas mababang halaga. Subalit sa kabila ng malakas na benta ay wala pa din akong naiipon. Hindi naman ako maluhong tao. Hindi ako bumibili ng mga gamit, palamuti o kaya ay mga bisyo. Sapat lang ang pera ko para pambayad sa upa, pamasahe at pagkain sa araw-araw. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumating ang araw na nagkaroon ng liwanag ang buhay ko. May isang lalaking nagtungo sa akin upang magtanong tungkol sa presyo ng binibenta kong mangga. Pagkatapos ay agad siyang umalis upang magtanong sa ibang tindahan. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik siya sa akin at sinabing maari ko daw ba siyang bigyan ng diskwento kung 5 kilo ang kanyang bibilhin. Sumagot ako na hindi huling presyo na po ito at tumango lamang at umalis. Maya-maya pa bumalik muli ito at nagtanong kung maaari ko bang ibigay ang numero ko kapag bibili siya ng 5 kilong mangga. Natawa ako dahil akala ko nagbibiro siya. Pero sinabi niyang seryoso siya sa akin at kaya daw siya pabalik-balik ay dahil gusto niya akong makausap. Ilang beses na siyang nagsubok na kausapin ako at nung mga sandaling iyon ay nakalikom na siya ng sapat ng lakas ng loob. Mukha naman siyang mabait at palakaibigan. Kaya binigay ko na din ang hinihingi niya. Simula noon ay nagpapalitan na kami ng mga text messages araw-araw. Hanggang sa dumating ang puntong niyaya niya akong kumain sa labas. Nagkita kami sa isang sikat na mall at halos buong gabi kaming nag-uusap. Isa siyang driver ng forklift sa isang warehouse at nakatira siya kasama ng kanyang tatay. At ang kanyang ina ay yumao noong siya ay elementarya pa lamang. Naibahagi niya na nabighani daw siya sa akin nung una niya akong masilayan at pakiramdam niya ay nahanap na niya ang nakatadhana sa kanya. Medyo napakunot ako ng noo. Hindi ko alam kung kikiligin ba ako o mangingilabot sa sinabi niya dahil pakiramdam ko nang bobola lamang ito. Kalaunan, ang relasyon namin ay umusbong at sa mahigit na 1 taon, nagdesisyon kaming magpakasal. Isang simpleng selebrasyon. Nag-isang dibdib kami sa munisipyo kasama ang kaibigan ko noong high school at ang mister ko naman ay ilang mga kaibigan niya at ang kanyang ama. Hindi din naman kami bumukod ng sariling bahay kaya nakitira muna kami sa tahanan ng kanyang ama. Siya lang naman ang kaisa-isang anak kaya malugod kaming tinanggap ng aking biyanan. Naging maayos naman ang pagsasama naming mag-asawa. Ngunit meron akong isang naging problema. Yung tatay, maayos naman ang pakikitungo, pero meron siyang kilos na sa tingin ko ay kakaiba. Mga kilos na mapapangiwi ka dahil ikaw na lang ang may ilang kasi pag lumalapit siya sa akin, ang mga kamay niya ay nararamdaman ko na
kung saan-saan napupunta sa hindi naaayong lugar, gaya ng braso, sa may likuran at iba pang bahagi ng katawan. Kahit nung magkasintahan pa lang kami ng aking asawa noon, ang biyanan ko ay palaging yakap o beso ang salubong sa tuwing darating kami sa bahay. Habang tumatagal, mas lalong hindi ako nagiging komportable sa mga kilos niya na tila na isang bastos na nilalang. Ngunit, mas lumala pa nung nagsimula na akong tumira sa kanilang tahanan. May pagkabastos na parang hindi na babagay ang mga kilos niya, lalo na't ako ang asawa ng kanyang anak. Ilang beses na nangyari ang mga hindi naangkop na kilos ng aking biyanan, gaya ng dumadaplis ang kanyang kamay sa bahagi ng katawan ko, mapaghahalataang mong siya ay interesado sa akin. Nais ko mang sabihin sa asawa ko, pero ayoko namang isipin niyang pinag-iisipan ko ng masama ang kanyang ama, na baka pagsimulan pa ng aming matinding away. Isa pa, nakikitira lamang kami sa bahay ng kanyang magulang. Kaya upang hindi matukso, ako ay nagdadamit ng balot na balot. Hindi ako nagsusuot ng maiksing salwal, hapit na mga damit at iba pang sexy na kasuotan. Hanggang sa dumating ang isang insidente. Nasa trabaho noon ang asawa ko na nagmamaniobra ng isang forklift. Habang minamaneho niya ito, may biglang malaking crate ang nalaglag. Marahil sumabit o nalaglag ang crate at sa bilis ng pangyayari, hindi kaagad siya nakaiwas at siya ay nalaglagan. Nakahandusay na siya doon na walang malay at maraming dugo ang nawala. Dinala naman siya sa pinakamalapit na pagamutan pero hindi na siya nagkamalay. May mga aparatos na nakakabit sa kanyang katawan na iyon na lang ang nagpapatakbo ng kanyang pulso. Na-comatose ang mister ko. Kahit anong sabihin ko sa kanya ay hindi siya gumagalaw kahit isang pulgada. Para siyang mahimbing na natutulog. Mahal na mahal ko siya at siya ang buhay ko. Sa tuwing mulat ang aking mga mata ay wala akong ibang ginagawa kundi hawakan ang kanyang kamay at nagdadasal na sana magising na siyang muli. Kapag natutulog naman ako, palagi akong nagigising upang tingnan kung may paggalaw na sa kanya. Ilang linggo ang lumipas, walang pagbabago. Nasimot na ang lahat ng maliit na ipon namin mag-asawa sa mga bayaran sa ospital. Hindi rin naman ito sapat kahit na nag-abot na ng tulong ang kumpanya ng mister ko. Sinabi ng doktor na mababa na ang tsansang magkamalay muli ang asawa ko na magising pang muli. Sa madaling salita, mukhang inihahanda na kami ng doktor at parang sinasabi nito na mas mabuti kung kami ay magpapaalam na sa kanya. Napaupo ako sa sahig at ipinikit ang aking mga mata nung marinig ko iyon. Hindi ko matanggap pero ang biyanan ko ay parang hindi apektado. Naalala ko pa noon, ipinalibot niya ang kanyang kamay sa aking balikat at bumulong na sobrang lapit sa aking tenga. Alam ko masakit ito lalo na anak ko siya pero sa tingin ko dapat na natin siyang palayain at ipagpatuloy na natin ang pansarili nating buhay. Nakadama ako ng pangilabot hanggang sa aking buto. Kasabayan nito, nalungkot at naawa din ako sa aking asawa dahil meron siyang ama na ganyan ang mga kilos. Sa mga paglipas ng mga araw, ay tila pinipilit na akong sumusuko ng mga taong nakapaligid sa akin. At ang tanging bagay na nagpapabigat sa sitwasyon ko noon ay ang pera dahil wala na akong pagkukunan na ipambabayad sa ospital. Dagdag pa dito, ang pagtanggi na magbigay ng tulong ng kanyang ama. Sumagot ito na parang saan pa kung parang lantay gulay na lang na nakahiga ang kanyang anak at wala ng pag-asang gumising pa ito. Halos mabaliw ako sa kakaisip hanggang sa napagod na ako. Masakit man sa akin pero wala na akong magagawa. Sumuko na ako at kahit labag sa loob ko, pumayag na ako na ubusin na lamang ang gamot. Noong umaga na papaubos na ang kanyang gamot at inaantay na lang ang kanyang huling paghinga. Nagpaalam ako sa huling pagkakataon sa mister ko. Inilagay ko ang kanyang kamay sa mukha ko at hinayaang hugasan ng luha ko ang mga ito. Habang hinahawakan ko ang kanyang kamay, nagdadasal ako na sana balang araw ay magtagpo kaming muli. Nagulat ako dahil naramdaman ko ang paggalaw ng kanyang daliri ng ilang segundo habang hawak ko siya. Inuga-uga ko ang kanyang balikat
habang sinisigaw ang masalitang, "Mahal, nandito ako. Naririnig mo ba ako? Mahal, gumising ka na." Sambit ko habang lumuluha. Subalit, hindi na siya muling gumalaw. Wala akong nakuhang kahit na anong sagot sa kanya. Na tila ba sinyalis na pati ang mister ko ay namamaalam. Sinabi ko sa biyanan kong lalaki ang paggalaw ng daliri ng mister ko ng bahagya. At sumagot lamang ito na, guni-guni ko lamang iyon. Lalo na matagal ng panahong wala akong pahinga at maayos na tulog. Hindi ko inaasahan na mas kamumuhian ko pa pala siya nung mga oras na iyon. Hindi na ako nakapagtimpi. Naramdaman ko ngang gumalaw ang kanyang kamay. Bakit hindi mo ako paniwalaan? Umiiyak kong wika. Kaya't sinubukan kong muli na gisingin ang mister ko. Ngunit inilayo na ako ng biyanan ko. Hanggang sa hindi na nakayanan ng katawan ko at bigla na lang akong nahimatay na para bang umalis lahat ng enerhiya at kaluluwa sa katawan ko. Nung pagising ko, tuluyan nang lumisan ang aking asawa. Parang tuyong balon ang aking mga mata na kahit anong gawin ko, wala nang lumalabas na luha. Ipinaliwanag din ng doktor ang paggalaw ng daliri ng mister ko na maaring involuntary movement ng muscle. Pero dahil makina at magamot na lang ang bumubuhay sa mister ko, hindi na din iyon magtatagal. Umuwi at nagkulong ako sa kwarto namin at ilang beses akong kinatok ng aking biyanan habang tinatanong na kung kumain na ba ako. Hindi ko siya pinagbubuksan ng pintuan at hinahayaan lamang ito. Noong mga sumunod na araw ay lumalabas lamang ako sa kwarto sa tuwing kailangan kong magbanyo o kumain. Dahil iisang bubong lang kami nakatira ng biyanan ko. Ngayong dalawa na lang kami sa bahay. Hindi na siya nagpipigil. Tuluyan na siyang nagiging bastos. May mga pagkakataong gusto niyang hawakan ang kamay ko, akbayan ako o mga damping hawak sa balat ko. Parang may kakaibang kilabot akong nararamdaman sa bawat salita at galaw ng matandang iyon. Kahit ilang beses na suway, pag-iwas, pagtanggi at iba pa, hindi na ito epektibo. Hindi siya nakinig na parang isang bingi at sinabing, "Dito ka muna, ngayong wala na ang iyong asawa, kailangan mo ng masasandalan." Sawa na ako, nakakasulasok na ang ginagawa niya at dahil wala na din ang aking asawa, wala na akong dahilan para manatili pa doon at tinapos ko lamang ang libing nito at saka ako tuluyang aalis. Hanggang sa isang gabi, may nangyari kung saan napalitan ng takot ang lungkot na nararamdaman ko. Wala pang isang araw matapos na ilibing ang mister ko nang bigla akong nagising dahil sa damping naramdaman ko sa pisngi. Pagmulat ko, ang aking biyanan nakatayo sa harapan ko. Nagsusumigaw ako doon, "Lumabas ka sa aking kwarto, walang hiya kang matanda ka, hayop ka." Dali-dali naman siyang lumabas at agad kong nailak ang pinto. Paano siya nakapasok? Paano kung tangkain niya muling pumasok? Nagmadali akong nag-impake dahil hindi na magiging ligtas para sa akin kung mananatili pa akong kasama ang taong iyon. Pagbukas ko ng pinto, ay naroon pa rin siya nakatayo at mukhang nag-iintay ng isa pang pagkakataon. Nagsalita siya na kailangan ko daw kumalma dahil mali daw ang iniisip ko. Sinubukan kong tumakbo paalis, kaya lang bigla niyang hinawakan ang mga braso ko. At may sinabi siyang labis na nagpatindig ng aking balahibo, na meron siyang gusto sa akin mula noong unang beses niya akong nakita. Pero dahil ako ang asawa ng anak niya, itinago niya at pinilit kalimutan ito. Pero sa bawat araw daw, ay mas lalo lamang itong umuusbong. Narindi na ako sa mga pinagsasabi niya, kaya sumigaw ako ulit ng, "Asawa kong anak mo, kamamatay niya lang, konting respeto naman. Kilabutan ka naman sa mga sinasabi mo." Sumagot siya ng, "Hindi ko talaga siya tunay na anak. Anak siya ng babaeng pinakasalan ko at hindi niya iyon alam dahil sanggol pa lamang siya. Kaya iha, ayos lang na maging magkarelasyon tayo. Hindi mo alam na matagal na kitang gustong mapasa akin. Kung ayaw mong ibigay ng kusa sa akin, edi kukunin ko ng sapilitan." Sinubukan kong pumalag upang mabitawan niya ang braso ko. Kaya ikinuyom ko ang aking kamao at buong lakas kong sinuntok ang kanyang tiyan. Tsaka siya bumitaw. Sinamantala ko na ang panghihina niya kaya tumakbo na ako palabas ng bahay.
Bitbit ang mga gamit na kaya kong bitbitin at pansamantalang manatili sa bahay ng isa kong kaibigan. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ako ng tawag mula sa dati kong biyanan at nagbanta. Walang hiya kang babae ka. Dahil sa'yo na ospital ako. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Hindi ko papalagpasin ang ginawa mo. Magbabayad ka. Maghahain ako ng reklamo sa pulis ng pagnanakaw. Sisiguraduhin kong magiging miserable ang buhay mo. Sa huli, magmamakaawa ka sa akin na maging asawa kita. Naintindihan mo? Hinamon ko siya at sumagot ako. Sige, maghain ka ng reklamo at sa presinto o korte na lang tayo magkita. Kala mo, uurungan kitang matanda ka? Nung gabing umalis ako sa bahay niya, sinabihan ako ng kaibigan ko na mag-record sa aking cellphone kung ano man ang mangyari sa akin nung gabing iyon. At iyon ang aking ebidensyang gagamitin laban sa kanya. Ang kaso ko laban sa kanya ay mayroong mas matibay na ebidensya na makakatulong upang ako ay manalo. Kailangan ng mahinto na ang kanyang kawalang hiyaan bago pa siya makapambiktima pa ng iba. Kaya kahit sa ang korte, hindi ko siya uurungan. Kahit na mag-isa ako sa buhay, kailangan hindi pa rin ako mawala ng pag-asa, lalong-lalo na kung ang ipinaglalaban ko ay nasa tama. Anak man niya o hindi ang mister ko, hindi dapat konsintihin ang mga mali niyang gawain. Matapos ang ilang mga taong pagdidinig, nakamit ko ang hustisya. Siya ay naparusahan sa kabastusang ginawa niya. Kasabayan nito, ang puso ko ay patuloy pa ding naghihilom at batid kong panahon lamang ang makakapagsabi upang makadama ako muli ng kagalakan sa puso ko. Pangalawang video. Nung ako ay 12 taong gulang, kakatapos ko pa lang sa elementarya noon, isinama ako ng aking tiyo upang magtrabaho bilang houseboy sa isang malaking subdivision. Matapos atakihin ng stroke ang aking ama, hindi na ito makapagtrabaho at dahil ako ang panganay sa 4 na anak, wala namang ibang tutulong sa aming pamilya. Ang aking ina ay nagbabalat lamang ng bawang na nire-repack at ibinebenta sa pamilihan. Kaya madalas laging kulang ang kanyang kita para sa amin, lalo na kailangan din ng aking ama na uminom ng gamot. At dahil ang aking tiyo ay nagtatrabaho sa Maynila, ipinasok niya ako bilang houseboy sa bahay ng kanyang amo. Hindi naman mahirap ang trabaho. Parang gumagawa lamang ako ng gawain sa aming bahay. Kaya madali para sa akin na gawin ito. Meron din akong sariling tulugan at sa oras ako nakakakain. Hindi ako nakakaramdam ng gutom. Sa isang tulad ko, kontento na ako ng ganito. May sahod, may pagkain at matutuluyan. Ang amo ko ay mayroong 3 anak at ang panganay niyang anak na babae ay kaedad ko. Lahat sila ay mababait, hindi mataray at sinikap nila na hindi ako mailang. Marahil dahil ako ay bata pa lang. Nakaedad nila at nakikita nilang ako ay nagtatrabaho na imbes na nag-aaral. Kaya naman para mabawasan ang aking pagkadyahe, madalas kong iniiwas ang aking sarili para hindi din ako makaramdam ng pagkaawa sa sarili ko. Isang araw, maaga akong natapos sa aking mga gawain at nakita ko ang isang libro na nakapatong sa coffee table at ito ay sinimulan kong binasa. Isa pala itong nobela at ito ay aking nagustuhan. Nagpaalam ako sa aking among babae kung maaari kong hiramin at basahin ang libro. Pinayagan naman ako at binasa ko ito sa aking kwarto habang ako ay nagpapahinga, kung minsan ay bago ako matulog. At nung natapos ko na ang librong iyon, ibinalik ko na ito na nagkataon na nakita ng panganay. Nagustuhan mo ba yung libro? Tanong nito sa akin. Nagulat ako at tumango bilang pagsang-ayon sa kanyang tanong. Talaga? Kung gayon, meron akong librong pwede kong ipahiram sa'yo. Gusto mo ba? Tanong niyang muli. Sa pagkakataong ito, hindi ako sumagot dahil ako ay labis na nahihiya at nagsalita siyang muli. Ano ka ba, okay lang? Mas magandang may nagbabasa ng libro kaysa nakadisplay lang to, sayang naman 'di ba? Nahihiya akong tumango ng bahagya. O siya, sige. Sa sunod na gusto mong magbasa, magsabi ka lang sa akin. Nakangiti niyang sambit. Noong mga sumunod na araw,
Nais ko mang magsabi na nais kong magbasa ng libro, pero inunahan ako ng hiya. Kaya naman hindi ko na ito pinagbigyan ng pansin at itinoon ko na lamang ang aking atensyon sa aking mga gawain. Lumipas ang ilang linggo. Lumapit sa akin si Charlene. "Jeffrey, gusto mo ba itong basahin?" Sambit niya at ipinakita niya ang librong hawak niya. Hindi ako makasagot kaagad. "O eto, pinapahiram ko sa'yo, Sambit niyang muli at ako ay nagpasalamat. Magmula ng senaryong iyon, madalas na akong manghiram ng libro at ito ang madalas naming pinag-uusapan. At sa pamamagitan din ng libro, kami naging magkalapit na nag-iisa kong kaibigan sa syudad. Isang araw, naglilinis ako ng van nila. Nagpupunas na lamang ako dahil naglalagay na ako ng wax para mas makintab ang sasakyan. Ilang saglit pa, binuksan ng amo kong lalaki ang makina. Ako ay tumabi at nagsimula itong umatras. Sakto naman dumaan si Charlene at nakayuko ito na may suot na earphones. Sumigaw ako ng tabi, pero tila ba hindi ako narinig. Hindi na ako nagdalawang isip at sa isang iglap, dali-dali akong tumakbo at naitulak ng palayo si Charlene. At ako ang natamaan ng van nung iniatras ito ng aking amo. Natamaan ako kahit na ito ay nakapagpreno. Dali-dali naman akong dinala sa ospital at umabot ng 2 araw bago ako nagkamalay. Nagtamo ako ng ilang bali ng buto sa ribs, braso at binti. Mabuting hindi tumama at napuruhan ang ulo ko sa insidenteng iyon. Hindi naman ito intensyon ng amo ko. Sa katunayan, labis pa siyang nagpapasalamat dahil sinagip ko ang buhay ng kanyang anak. Kasabayan nito, makikita ko din sa kanya ang pagsisisi dahil sa nangyari sa akin. Hindi naman nila ako pinabayaan. Sila ang nagbayad ng bill sa ospital, mga gamot ko, hanggang sa tuluyan akong gumaling at maghilom ang lahat ng mga natamo kong pinsala. Nung nakalabas ako sa ospital, nakasemento ang aking binti at braso at meron akong suot na brace para naman sa aking ribs. At habang ako ay nagpapagaling, naging mas malapit kami ni Charlene. Madalas siyang bumibisita sa aking quarters at nagdadala ng libro para ako ay hindi mabagot. Umabot ng halos 4 na buwan ang aking pagpapagaling. At sa loob ng mga buwang iyon, hindi ako makapagpadala ng pera sa aking mga magulang sa probinsya. Kaya naman mas pinipilit kong may gawin para kahit papaano may kitain ako kahit kaunti. Kasabayan nito, napapansin ng amo kong lalaki na malapit ako sa kanyang anak at nagulat ako sa kanyang sinabi, "Jeffrey, huwag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko. Pero napapansin kong nagiging malapit na kayong dalawa ni Charlene. Alam ko ngayon magkaibigan pa lang kayo. Pero kung hahayaan ko itong mangyari, maaring mas lumalim pa ito. Meron akong pangarap para kay Charlene at tatapatin na kita. Gusto kong paghiwalayin kayong dalawa. Dahil sa nangyaring aksidente, nais kong bayaran ito. Ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo sa sekundarya at kolehiyo sa iyong probinsya. Bibigyan kita ng pambaon araw-araw at ako ang bahala sa pangmatrikula mo. Sa ganitong paraan, may pagkakataon kang umangat sa buhay. Pasensya ka na." Hindi ko man gusto ang kanyang nais pero anong magagawa ko kundi sundin ito. Ganito ang buhay. Marahil, hindi lang ang amo kong lalaki ang gagawa nito kung nasa parehas sila ng sitwasyon. Na lahat ng mga magulang ay gusto ang mapabuti ang kanilang mga anak. Umuwi ako ng probinsya matapos ang halos 2 taong pagtira at pagtatrabaho ko doon at nagsimula akong mag-aral ng sekundarya. Pinagbuti ko din ang pag-aaral ko dahil kung hindi, maaring itigil ito na nagpapaaral sa akin dahil lumalabas na hindi ko ito pinapahalagahan. At syempre, ang pagkakaroon ng edukasyon ay ang pagkakaroon ng tsansa o pagkakataon na gumanda ang buhay. Lumipas ang mga taon, nagtapos ako ng sekundarya at kolehiyo sa kursong Civil Engineer. Sa oras na ako ay nakatapos,
Itinigil na din ng dati kong amo ang kanyang suporta, kaya ako ay labis na nagpapasalamat sa kanya. Nung una kong sahod, nagpadala ako ng mamahaling alak na isa sa mga paborito niya bilang pagtanaw ko ng utang na loob. At nais kong ipagpatuloy ang pagbibigay ng regalo, masuklian ko ang kanyang kabutihan at pagbibigay ng tsansa sa pagkakaroon ng pag-asa sa aking buhay. Sa paglipas ng panahon, itinoon ko lamang ang sarili ko sa pag-aaral. At ngayon sa pagtatrabaho dahil nais ko din bigyan ang mga kapatid ko ng pag-asa gaya ng nangyari sa akin. 3 silang sabay-sabay nag-aaral at ako din ang sumusuporta sa aking mga magulang. Kaya naman abala ako bilang breadwinner ng aming pamilya. Nung nakatapos ang pangalawa kong kapatid, medyo napagaan ang pasanin ko dahil may katuwang na ako sa mga gastusin. Paminsan-minsan, naiisip ko si Charlene. Hindi ko ikakaila na tama ang amo kong lalaki. Na bukod sa pagiging magkaibigan, maari itong umusbong sa pag-iibigan. Marahil hindi ko pa man napagtanto ito noon dahil bata pa ako. Pero maaaring napansin na ito ng aking amo. Kaya gumawa siya ng paraan para paglayuin kami. Gayunpaman, itinago ko ang nararamdaman kong ito dahil magkaiba kami ng mundo. Hindi kami pareho ng estado sa buhay. Nabalitaan ko na ikinasal na siya at mayroong isang anak. Hindi ko maiwasang masaktan pero kailangan kong magpatuloy sa buhay. Hanggang sa dumating ang panahon na ang pangatlo ko namang kapatid ay ang magtatapos sa kolehiyo. Kasabayan nito, nabalitaan ko na namatay sa aksidente ang asawa ni Charlene na nagmamaneho daw ito ng lasing. Nagdadalawang isip ako kung pupunta ba ako upang makiramay. Pero naisip ko, makikiramay lamang ako, wala naman sigurong masama. Kaya isang gabi ako ay nagtungo sa lamay at nagpaabot ng pakikiramay. Sa tagal ng panahon na hindi ko nakita si Charlene, wala siyang pinagbago. Sa katunayan, mas lalo pa siyang gumanda pero hindi ko pinahalata dahil hindi iyon ang aking pakay. Matapos ang libing, inimbitahan ako ng dati kong amo na magpunta sa kanila at pinaunlakan ko naman ito. Malaking ngiti ang sinalubong ng dati kong among lalaki. Makikita ko ang pagka-proud sa kanyang ekspresyon at natutuwa sa narating ko ngayon. At habang kami ay kumakain ng merienda, nang bigla siya nagsalita, "Jeffrey, sa mga nasabi ko sa iyo noon, kung maaari sana ay patawarin mo ako. Mali akong husgahan ka ng ganoon. Batid kong mabuti kang tao at wala kang intensyong masama. Na ang lahat ng ito ay nasa isip ko lamang. Patawarin mo din ako dahil iniisip kong hindi ka nababagay sa anak ko." Hindi ko mapigilang mamuo ang aking luha dahil sa sinabi niya. At sumagot ako ng, "Naiintindihan ko po at wala po kayong dapat ihingi ng tawad. Kung ano pa man ang sa tingin niyong pagkakamali, nabayaran niyo na po iyon ng sobra-sobra dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataong gumanda ang buhay. Maraming salamat po sa mga tulong po ninyo." Matapos noon, hindi ko maipaliwanag pero ang gaan-gaan ang pakiramdam ko. Kasabayan nito, kami ni Charlene ay nagkamustahan at ipinasyal niya ako sa Maynila kung saan maraming magagandang infraestruktura na siya namang na-appreciate ko dahil ako ay isang inhinyero. Sa aming pagkikitang muli, parang nanumbalik ang nakaraan. Parang walang nagbago, maliban lamang sa aming edad at siya ay may anak. Naibahagi din niya sa akin na natuklasan niyang may babae ang kanyang asawa matapos itong maaksidente. Dahil sa loob ng sasakyan, hindi lamang ang mister ang sakay nito, maging ang kerida niya. Sa cellphone, nakita niya din ang mga palitan ng mga text messages at call history na ang relasyong iyon ay mahigit ng 1 taon. Hindi ko alam kung paano papagaanin ang kanyang loob at ang tanging nagawa ko lamang ay ang makinig at suportahan kung ano man ang kanyang desisyon. Sa mga panahong lumipas, napapadalas na ang aking pagluwas ng Maynila at ang aming pagkikita. Aaminin ko, masaya ako kahit na inililihim ko sa kanya ang aking tunay na nararamdaman dahil ayokong masira ang aming pagkakaibigan. Ngunit isang hapon nung nagkita kami sa coffee shop,
Meron siyang sinabi na nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Ano kaya ang buhay natin kung tayo ang nagkatuluyan? Kung hindi tayo pinaglayo? Ano sa tingin mo? Tanong niya. Dito ko na inamin ang totoo kong nararamdaman at tinanong ko kung ganoon din siya. Ano man ang sagot niya, handa kong tanggapin dahil nais kong malaman kung ano ang nararamdaman niya. Charlene, kahit pa pinaglayo tayo ng tadhana, ng iyong ama, na kung sino man, pero kahit kailan, hindi ako lumisan sa tabi mo. Palagi akong nandito at kahit kailan, hindi ako aalis. Wika ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay at tinitigan siya. At si Charlene ay ganoon din sa akin. At maya-maya pa, ang aming mga labi ay nagtagpo. At magmula nung araw na iyon, sa wakas, makakapiling ko na din ang babaeng nagpapasaya ng puso ko. Ang pagsisimula ng aming kabanata patungo sa aming kaligayahan magpakailanman. Pangatlong video. Ang mga mata ko ay kusa na lamang lumuluha sa tuwing naalala ko ang nakaraan kahit na may ilang taon na itong nakalipas. Ako ay laki sa probinsya. Pangalawa akong anak sa aming magkakapatid. Sa hirap ng buhay, ako din nangarap ng kaginhawahan. At upang matupad ito, nagtungo ako sa Maynila upang doon makipagsapalaran. Nagkaroon ako ng mas magandang oportunidad kaysa sa kuya ko dahil ako ay nakapagtapos ng sekundarya. Nakapasok ako bilang sales lady sa isang shopping mall. Noong una, akala ko dahil nasa syudad, mas malaki ang kita, mas malaki ang sahod. Totoo naman ito, mas malaki ang kita kumpara sa probinsya. Ngunit ang bayad sa renta, pamasahe, mga bilihing pagkain at bayarin ay mas malaki kung ikukumpara ito sa amin. Naisip ko, mukhang pareho lamang pero mas okay na din ito dahil mas maraming kakaiba, magaganda at interesadong mga pasyalan, gamit at kung ano-ano pa ang meron sa syudad kaysa sa aming probinsya. Kaya tiniis ko na lamang ang mabuhay ng mag-isa sa syudad kahit papaano. Nakakapagpadala pa din ako ng pera ng pangtulong sa aking pamilya na naiwan sa probinsya. Dito din sa Maynila, meron din akong nakilalang lalaki na inihayag na nais akong ligawan. Isa siyang katrabaho ko sa department store. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, hindi ko siya magustuhan. Ang lakas ng boses, parang maere ang dating. At ang aura niya, hindi ko maramdaman na totoo ang mga sinasabi niya dahil mahahalata mo ang kanyang mga salita at pagkilos ay magkasalungat. Marahil, hindi nakatulong yung nasagap kong balita hingil din sa kanya. Yang si Michael marami na yang niligawan, kaya ang nasa isip ko, nangongolekta lamang ito ng mga babae at ayaw kong mapabilang doon. Kaya maraming beses ko siyang tinanggihan hanggang siya na mismo ang umayaw. Sa mga nakalipas na panahon, hindi ko maiwasang malungkot dahil wala akong kilala. Ako lang mag-isa. Pero hindi ito nagtagal nung makilala ko si Romel, na isa ding ipinanganak at laki sa probinsya. Nagkakilala kami sa isang convenience store. Isang gabi, kakatapos ko pa lang sa trabaho, naisip kong bumili ng potato chips sa convenience store. Marahil pagod, marahil inaantok. Ang naalala ko, pumasok ako sa convenience store, naglakad at kinuha ang isang pirasong potato chips at nagtungo ako sa cashier para bayaran. Nailapag ko yung kinuha ko at nagsabi sa cashier na, "Kuya, wait lang, may nakalimutan akong kunin." At humaripas ako ng takbo papunta sa drink section. Pagbalik ko, "Akin yan ah, bakit hawak mo?" Nagtataka kong tanong sa isang lalaki na hawak-hawak na ang potato chips ko, na akala ko ay sa akin. "Hindi sa'yo to, sa akin to," sagot ng lalaki. "Sabi ng akin yan eh, inilapag ko yan dito, bakit ba nangunguha ka ng hindi sa'yo?" Naiirit akong sambit. "Sabi ko din sa'yo, akin to." Yung sagot ng lalaking nagsisimula ng mairita din. Bigla kong hinanap yung cashier pero abala ito kasi meron itong inaasikasong nauna pa sa aming customer na bumibili ng sigarilyo. At nung natapos na siya, "Di ba kuya sabi ko saglit lang, may kukunin ako, bakit mo binigay sa kanya?" Nakataas na ang kilay ko. "Ma'am, eto po yung sa inyo. Inilagay ko po muna sa tabi kasi may mga customer po na ibang inuna ko." Sagot ng cashier ng malumanay. Bigla akong napayuko dahil ako ay napahiya at narinig kong tumawa pa ang lalaki na mas lalong nakakahiya. Matapos kong magbayad, paglabas ko, "Sabi ko sa'yo akin to eh.
Biglang sambit ng lalaki. Ano ba yan? Akala ko pagkabayad niya umalis na pero inintay pa talaga ako. Sa isip-isip ko. Oo nga, sorry. Nakangiting nahihiya kong sambit. At nagsimulang maglakad paalis dahil nakita ko siyang tumango. Habang naglalakad, bigla kong naisip yung senaryo na nangyari sa convenience store. Bigla akong natawa dahil nakakahiya ang ginawa ko. Naging assuming kasi ako. Ayan tuloy ang napala ko. Makalipas ng ilang araw, nag-cruise muli ang aming landas. Nakita kong muli ang nasabing lalaki sa convenience store. Kilala niya ang mukha ko at pabiro niyang sinabing, akin to. Sabay iniwagayway ng bahagya ang hawak niyang potato chips. Ngumiti lamang ako at hindi ko na siya pinansin. Hanggang sa ilang beses na kaming nagkikita sa convenience store. Kaya nilakasan ko na ang loob ko at nagtanong. Hindi mo naman ako sinusundan, di ba? Psst, hindi no. Ayan ka na naman. Nakangiti niyang sambit. Pero napansin ko, pareho tayo ng hilig. Pareho nating paborito itong potato chips. Ako nga pala si Romel. Dagdag niya. Oo nga, pansin ko din. Nagaya-gaya ka ng potato chips. Pagbibiro kong sagot. Ako nga pala si Susan. Dagdag ko. Bigla kaming nagtawa ng dalawa. Gusto mo ng beer? Tamang-tama, 2 can ang binili ko. Alok niya sa akin. Tumango ako at kinain namin ang potato chips sa may seaside na may kasamang malamig na serbesa. Dito ko na siya nakilala. Na nagtatrabaho din siya sa nasabing mall pero siya ay bagger sa supermarket. Kaya pala hindi ko siya nakikita kasi magkaiba kami ng department. Napag-alaman ko din na galing din siyang probinsya at nakipagsapalaran sa Maynila na tulad ko. At ang pagkakaiba lamang namin siya ay walang ina kundi tatay lamang na meron na ding sariling pamilya at 2 kapatid sa ama. Nung ilang taon ang nakalipas nung nakatapos siya ng sekundarya, dito siya nagdesisyong nais niyang lumayo kaya naisipan niyang lumuwas sa syudad. Hanggang sa tuwing pagtapos ng aming oras ng trabaho, ito ang palagi naming ginagawa. Kakain ng potato chips na may kapartner na serbesa habang pinagmamasdan ang walang hanggang dilim sa may karagatan sa seaside ng mall ng aming pinapasukan. Kalaunan, kaming 2 ay naging magkaibigan. Siya ang madalas kong masabihan ng problema ko hinggil sa pamilya ko. Hindi ko alam kung bakit pero magaan ang loob ko kay Romel. Napakiramdam ko, mapagkakatiwalaan ko siya. Siya ang naging best friend ko. Kapag wala kaming pasok, nagkikita kami para manood ng sine o mamamasyal sa pampublikong pasyalan sa Maynila. At habang tumatagal, napapansin ko ang puso ko ay nagsisimula ng tumibok. At nararamdaman ko na ganoon din siya dahil isang beses, nung hinawakan niya ang aking kamay, hindi ako pumalag, hindi ko iniwas. Bagkos, hinawakan ko din ito habang kami ay naglalakad sa kahabaan ng Manila Bay. Nung pagkatapos naming maglakad, nagsalita siya ng, ibig bang sabihin ito, tayo na? Nakangiti niyang sambit. Humarap ako at tinitigan ang kanyang mga kumukutitap na mga mata. Sabay ngumiti at tumango ng bahagya. Bigla kong nakita ang laki ng kanyang ngiti at ako ay niyakap ng mahigpit. At maya-maya pa, inilapat niya ang kanyang labi sa akin. Hindi ko mapigilan na kiligin ng mga sandaling iyon. Ang una kong halik, unang karelasyon, napakiramdam ko ang haba-haba ng aking buhok. Magmula nang maging magkarelasyon kami, walang araw na hindi lumalalim ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi kami madalas mag-away o magtalo. At kung mayroon man, hindi niya pinapalipas ang araw na matapos na hindi kami nagkakaayos. At ang pinakapaborito naming ginagawa sa tuwing meron kaming date, hindi nawawala ang paborito naming snacks at beer na pinag-ugatan ng aming pagkikita. Makalipas ang ilang taon naming magkasintahan, dito niya ako inaya kung gusto kong magsama kami. Binigyan niya ako ng silver na singsing at siya ay mayroon din, na kahit hindi kami kasal sa simbahan o sa harap ng alkalde, iyon daw ang simbolo na kami ay nag-isang dibdib. At ipinangako niya na siya ay mag-iipon para mabigyan niya ako ng isang engrandeng kasalan. Dito din niya sinabi sa akin na nais niyang mag-aral para maging seaman at mga plano namin sa buhay bilang pamilya. Hindi ko mapigilan na mapaluha sa proposal niya sa akin. Magsasama na kami sa isang tahanan, magkasama bilang isang mag-asawa. Sapat na sa akin ang makasama ko siya
na makapiling sa bawat oras, bawat gabi. Palaging magkasamang kumain at ang aking kaakbay at kayakap habang kami ay nanonood ng telebisyon kapag kami ay nagpapahinga sa sala. Sa tingin ko, ako ay labis na mapalad dahil siya ang ibinigay sa akin ng Panginoon, isang lalaking handang tumanggap ng responsibilidad. Bago ko makilala si Romel, nagdiwang ako ng Pasko, bagong taon at kaarawan ng mag-isa ng ilang taon sa Maynila. At simula nung nakilala ko siya, palagi na akong sabik sa tuwing darating ang mga okasyong ito sa bawat taon. Kahit hindi marangya ang aming buhay, labis akong maligaya. Noong isang taong anibersaryo namin bilang magkasama, isinama niya akong umuwi sa kanilang probinsya para ipakilala sa kanyang ama at ang kanyang 2 batang kapatid. Ipinakilala din niya sa akin ang kanyang best friend na masasabi kong talagang bilog ang mundo dahil ang nasabi niyang best friend na lalaking iyon ay walang iba kundi si Michael, yung katrabaho ko noon sa department store. Nagulat kaming lahat. Ako at si Michael, ganoon din si Romel dahil nagkakilala na pala kami noon. Iyon pala, si Michael din ang nagsabi kay Romel na mag-apply ng trabaho sa Maynila kung saan siya nakapasok noon. At yung panahong nagkakilala kami ni Romel, bumalik na ng probinsya si Michael dahil nais nitong mag-aral ng kolehiyo. Hindi ko mapigilan na mailang pero sabi nilang dalawa, nakalipas na iyon. Lumipas ang ilang taon, maayos, masaya at punong-puno ng pagmamahalan ang aming relasyon. Lalo na, nalalapit na siyang magtapos sa kanyang kursong maritime. Nalabis ko siyang hinahangaan dahil bukod siya ay nag-aaral, nagtatrabaho din siya. Kaya naman mas lalo akong ginaganahang magtrabaho dahil sa oras na makatapos siya, dito na unti-unting giginhawa ang aming buhay. Subalit, ilang buwan bago siya nakatakdang magtapos ng kolehiyo, ang una ko kaagad napansin sa kanya ay pagka-uwi niya, dumiretso lamang siya sa higaan at hindi ako pinansin. Nung una akala ko, pagod lamang at puyat kaya hinayaan ko na lang siya. Pero hindi lamang ito isang beses nangyari, napapadalas na. Minsan nga amoy alkohol pa siya at laging naiirita. Ilang beses akong nagtanong at makikita sa muka at ekspresyon ko na ako ay labis na nag-aalala. Ngunit siya ay matigas, mainitin ang ulo, nag-iba siya, pero inintindi ko siya. Naisip ko na baka may bayarin siya sa eskwelahan kaya naman siya nagkakaganyan. Napag-alaman ko kasi ang training ay may bayad. Ilang beses ko din siyang tinanong kung ano ang maitutulong ko, pero pasigaw siyang sumasagot ng wala. Kahit na naiinis ako, ayaw kong sabayan ang inis niya dahil alam kong lalala lamang ito. Hanggang isang gabi, mayroong kumatok sa aming pintuan. Nagulat ako si Michael. Galing daw siyang probinsya. Batid kong malayo ang biyahe, pero nag-aalangan akong papasukin siya dahil nga rin sa nakakailang na nakaraan. At lalo na, mainitin ang ulo ni Romel. Pero hindi ko naman matiis lalo na umuulan din nung gabing iyon. Kaya pinatuloy ko siya habang inaantay naming dumating si Romel. Pinakain ko din siya ng hapunan at pasado 11:00 ng gabi, dumating si Romel at ang unang lumabas sa bibig niya, "Anong nangyayari dito?" Pagalit niyang sabi. Nagpaliwanag ako na binisita siya ng kaibigan niya, pero pareho kami niyang sinisigawan at umalis na lamang si Michael. Nung gabing ding iyon, nadurog ang puso ko sa mga salitang lumabas sa bibig ni Romel. Nais niyang maghiwalay kami. Idinahilan niya na meron akong ibang lalaki, na ako ay may iba, na hindi ko na siya mahal, na hindi ko siya inaasikaso. Ilang beses ako nagpapaliwanag pero hindi siya nakikinig. Kinausap ko na yung may-ari ng bahay, maghanap ka na din ng bago mong malilipatan. Meron ka na lang 1 linggo para makalipat. Paalam sa'yo, Susan. Wika niya ng malungkot at kinuha ang bag sa kwarto at saka umalis din ang gabing iyon. Batid kong meron siyang hindi sinasabi sa akin dahil nakikita ko sa mga mata niya ang kirot sa mga sinasabi niya. Pinigilan ko siya pero hindi siya nagpatinag. Ilang beses kong sinabi na hindi ko maintindihan bakit siya nagkakaganon, bakit siya nakikipaghiwalay na parang itinapon niya ang aming pinagsamahan. Umaasa ako na hindi iyon totoo. Ngunit makalipas ang 1 linggo, dumating ang may-ari ng inuupahan namin at ako ay kanyang pinapaalis. Dito ko lang napagtanto na totoo at seryoso siya sa sinabi niya. Ilang beses ko siyang tinawagan pero hindi ko na siya makontak.
Tinawagan ko din ang kaibigan niya, maging ito hindi ko din makontak. Mukhang nagpalit din ito ng numero. Sugatan ang puso ko. Ilang gabi, araw, linggo at buwan akong umiiyak. Hindi ko matanggap ang ginawa sa akin ni Romel. Hindi ko rin siya mahinga ng paliwanag kasi hindi ko alam kung saan siya hahagilapin. Nagtungo ako sa eskwelahan niya, hindi na raw ito pumasok at hindi daw ito nakagraduate. Nagtangka ako na magtungo sa tahanan ng kanyang ama, ngunit wala rin ito sa kanilang tahanan at hindi alam ng asawa niya kung nasaan ito kaya wala akong makuhang matinong sagot. Hanggang sa paglipas ng araw, galit na ang nararamdaman ko sa ginawa sa akin ng dati kong karelasyon. Hindi ko matanggap ang nangyari sa akin hanggang sa hindi ko na namalayan 2 taon na pala ang nakalipas. Isang gabi, nakita kong may nakaupo sa harapan ng bagong bahay na inuupahan ko. Pagtingin ko, si Michael. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Wala tayong dapat pag-usapan. Pagalit kong sambit. Nagpaliwanag siya na sadya niya akong inantay dahil meron siyang importanteng sasabihin. At pakinggan ko lamang ito at siya ay aalis na. Pag-upo niya sa sala, agad siyang humingi ng paumanhin at iniabot niya sa akin ang isang cellphone. Dito makikita ko ang isang video ni Romel. Nung unang sulyap ko, ano to? May pa-video pa. Sa isip-isip ko. At nung na-play na ito, napansin ko ang kanyang itsura na payat. Nagulat ako pero nagpatuloy ako na panoorin ang video. Mahal, labis akong humihingi ng kapatawaran. Hindi ko kailanman intensyon na saktan ka. Sana may puwang sa puso mo na mapatawad mo ako. Alam kong wala kang kasalanan. Lahat ng ito ay kasalanan ko dahil hindi ko kaya na makita mo ang sitwasyon ko. Akala ko, kaya kong labanan. Akala ko, malalampasan ko. Pero mukhang hanggang dito na lang ata dahil hindi ako pinagbigyan ng Panginoon. Naalala mo nung unang gabi nung umuwi ako na hindi kita kinausap. Nung araw na ding iyon, doon ko nalaman na meron akong cancer sa lalamunan. Hindi ko maatim na makita kang umiiyak at batid kong mahal din ang pagpapagamot. At alam ko din, gagawin mo din ang lahat para matulungan at maalagaan ako. Pero naisip ko, bata ka pa. Ayaw kong magdusa ka. Ayaw kong hilain ka pa ibaba. May pag-asa pang nag-iintay sa'yo. Mas nanaisin kong baunin ang iyong mga ngiti, sigla at masayahing pagkatao kaysa ang iyong lungkot at luha. Pasensya ka na naging makasarili ako at inilihim ko ito sa iyo dahil alam kong pag sinabi ko sa iyo, hindi na kita mapipigilan at lalong hindi kita matitiis. Kung pinapanood mo itong video na to, ibig sabihin, hindi ako nanalo sa laban na ito. Pero huwag kang mag-alala, aalis ako ng maligaya at mapayapa, kalakip na alam kong ikaw ay nasa puso ko magpakailanman. Mahal na mahal kita, Susan. Hiling ko na dumating ang panahon na sumaya at ngumiti kang muli, mahal ko. Hindi pa natatapos ang video, humahagulgol na ako. Nung sinabi niyang may sakit siya, hindi ako makakibo. Hindi ko alam ang gagawin. Galit na galit ako sa sarili ko dahil hindi ko ginawa ang lahat. Nakita ko din si Michael na umiiyak din, kaya hindi ko magawang magalit sa kanya. Nagpaliwanag din siya na nung gabing bumisita siya sa bahay namin noon, plano iyon ni Romel para makahanap siya ng lusot para makipaghiwalay sa akin. At kasama din sa habilin na ipakita sa akin ang bidyong ito sa oras na siya ay lumisan. Bigla akong tumayo at nagtanong saang ospital siya. Pero umiling lang si Michael dahil nailibing na din siya. Napaluhod ako at labis na humahagulgol hanggang sa nawalan ako ng malay. Paggising ko, nandoon pa din si Michael. Kita ko sa mukha niya ang pag-aalala at sinabi ko sa kanya na samahan ako sa kanyang libingan at tumango naman ito. Ngayon sa wakas, natuldukan na ang mga katanungan ko noon kung bakit si Romel ganoon. Kung bakit hindi ko siya mahagilap, kaibigan niya at pamilya niya dahil lahat sila ay sinunod lamang ang hiling nito. Hindi ko mapigilang lumuha ng lumuha nung makita ko na ang kanyang libingan at ang pangalan niyang nakaukit sa lapida. Madaya ka, sinarili mo ang problema, pero salamat dahil ginawa mo ito para sa akin, na kahit sa huling sandali, ako pa din ang inalala mo.
Maraming salamat at napatawad na kita, mahal ko. Sambit ko sa harapan ng kanyang puntod at iniwan ang bulaklak, ang serbesa at ang potato chips na paborito naming dalawa. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!